paano hanapin kung ano yung common ng motor at yung mga speed connection niya. Pero kung ikaw ang nagbaklas ng motor mga idol sa electric pan, syempre alam mo na yung common saka yung mga speed connection. Pero kung hindi ikaw ang nagbaklas ng motor, katulad ng may mga customer tayo nagdi-DIY, tapos kapag hindi na nila kayang gawin ay dinadala sa atin ng nakabaklas na. So ito mga idol, para malaman nyo kung ano yung common sa speed connection para sa mga newbie, syempre kung veterano ka, syempre alam mo na yung gagawin. So una-una mga idol, gagamit tayo ng tester dyan. So ito yung dalawang linya ng capacitor. Ito, isang paraan, bali dalawang paraan yung gagawin natin. Ito yung linya ng capacitor, tapos ito yung apat na wire, di ba? Yung isa dito common, yung tatlo, yung mga speed connection natin, di ba? So dito, una muna tayo. Kukuha tayo dito. Yan, sa isang linya muna ng capacitor. Tapos hahanapin natin yung 0 ohms or 0.1 ohms. So kailangan wala tayong reading na makukuha. So dito muna tayo sa sa pink. So may nakuha tayong reading, 'di ba? 649. Kailangan 0 lang, 0 ohms. Meron tayong nakuha. Dito sa white. So ito wala tayong nakuha mga idol, 0.1 ohms lang. So ibig sabihin, ito yung common ng motor. Tapos itong dilaw. So meron tayong nakuha. So ibig sabihin ito yung common ng motor mga idol Kasi alam niyo kung bakit wala tayong nakuha resistance. Yung common ng motor saka yung isang linya ng capacitor dito ay magkadugtong yan dun sa mismong loob. Ang tawag yan, line capacitor. Saka yung common, yan, line capacitor magkadugtong yan. Dun mismo nakakabit yung thermal fuse mga idol. So ito pwede rin to. Lalagay nyo yung buzzer, di ba? Tapos hanapin nyo ganyan. Tapos kapag na kung ano yung kadugtong niya, siyempre mag-ano siya, tutunog siya. Yan. Isa rin yan mga idol. Tapos kapag nilipat natin dito, hindi siya tutunog kasi hindi yan magkadugtong. Yung common sa kanya isang linya ng capacitor magkadugtong mga idol. Yan. Okay. Ito, tumunog, di ba? Ibig sabihin, ito yung kadugtong. Yan. Ito yung common ng motor. Tapos ito pa mga idol, dalawang paraan naman. Kung hindi naman makukuha ng resistance dito, tapos dito. Yan. Kapag dito naman mga idol, kapag yung 200 ohms pababa, yun ay mga speed connection. Pero kapag lumagpas sa 200 pataas, yun ay may kasama na siyang doon common. Example nito, di ba? Ito na yung di ba? Ito na yung common. Yan. Kapag tinester niyo tong tatlo, yung tatlong speed, yan. Ito wala, di muna natin ito gagamitin. Dito muna tayo sa tatlong speed. Ito na yung tatlong speed, di ba? Ang mga speed mga idol kapag tinester nyo ay hindi siya lalagpas sa 200 ohms. Ayan 71 ohms lang Tapos ito pa, 72 ohms. Tapos ililipat natin tong isa dito. 143 ohms lang. Pero kapag may kasama na kayong common, mataas na yan, lalagpas na yung 200 pataas. Yan 649 700 577. Diba malalaman nyo na kung ano yung common. Ito yung common mga idol. Ganun lang kasimple para hanapin yung common ng motor. Paano naman hanapin yung yung speed number 1, speed number 2, speed number 3. Siyempre gagamit tayo dito. Gagamitin natin yung common. Tapos ito, yan. Kumbaga common, gaganyanin natin. Bawat isa ng speed, yan. Kung ano yung pinakamataas na makukuha natin resistance ay yun yung number 1. Yung sumunod na mataas, yun yung number 2. Yung pinakamababa, yun yung number 3. So susulat natin dito sa whiteboard natin mga idol. Una-una muna natin mga idol, white to yellow. So meron tayo nakuwang 577 ohms. Sunod, white to gray. Ilan yan? 719. So white to pink. So meron tayo nakuwang 648 ohms. Ito na yung nakuha natin resistance mga idol, di ba? Ito yung white, di ba? Ito yung common. So yellow, gray saka pink. So sa sabi ko sa inyo kung ano yung pinakamataas na resistance na makukuha natin, di ba? So ito mga idol, 719 ohms, yan yung number 1. Yung sumunod na mataas, 648 ohms, yun yung number 2. Yung pinakamababa, 577, yun yung number 3. So ganyan lang mga idol kung paano malaman kung ano yung common saka yung mga speed connection.